Kakapasok lang. Grabe to. Pumalag na. Torre, walang kawala sa matinding pahayag ni Senator Jinggoy. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ng Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng Manila Bulletin tungkol sa pagka-appoint ni General Torre as Chief PNP. May reaction. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, supportahan natin yan si General Macanas. Bisitahin nyo ang The General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Tungkol nito, si Senator Jinggoy ayun, Estrada. nagbigay na ng reaksyon. Medyo nakatikim ng maanghang na salita itong si General Torre kay Senator Jinggoy. Ito po, ayun. Title ng article is Not a Good Choice, says Estrada on arrogant. Yan na. Ako, not a good choice. Tapos sinabihan na arrogant. Parang sa Tagalog, arrogante. Ayun. Yun naman pala yun. Ay, nako yan Torre, nako. Ayan, sinasabi natin. Arrogant Torres appointment as PNP Chief by Del Nazario, May 31, 2025. Senator Jinggoy Estrada on Saturday, May 31, expressed his disappointment, dismayado, over the appointment of Police Major General Nicolas Torre III as the new PNP chief, as he called the incoming top cop arrogant and at the same time questioned his qualifications for the role. So ito si Senator Jinggoy ay isa sa tumututol sa pagkakatalaga kay Torre bilang PNP chief. No, parang ayaw niya kasi nga yan yung top arrogant. No, alam naman natin kasi kung ikaw nasubaybayan mo talaga yung mga panahon na kumikilo si Torre noon, talagang maiinis ka. 'Di ba? Parang top siguro, top maraming naiinis. Ganon. 'Di ba? Parang kasi parang ano ba pinagbabasihan dito? Yung pagkakahuli kay Pastor Kibuloy at yung pagpapadala kay PRRD sa ICC sa The Hague? Yun ba ang achievement na malaki kaya naging PNP chief? Yun ba yung achievement na yun? Kasi sa tingin ko hindi yun achievement. No, hindi achievement yun. Kung yun ang babasihan kaya ka naging PNP chief. No? Yung kung kay PRRD yung titignan, talagang malabo. No, hindi yun ang pwedeng basihan. Kasi talagang maraming tao ang nainis doon sa nangyaring yun. O pagpalagay natin, ginagawa mo nga yung trabaho mo. Inutos sa'yo yan, gagawin ko yan. Ganto, ganyan, ganyan. No? Wala Yung ginawa nyo kay PRRD is hindi maganda ang naging resulta. Kung tingin nyo kay PRRD ay isang kriminal o may kasalanan, baliktad ang nangyari sa mga tao. Ang tingin ng mga tao kay PRRD ay inosenteng tao. At lahat ng ginawa niya na ibinibintang sa kanya, gaya ng mga yung sa panahon niya, yung war on drugs, is sinasabi ng tao na tama. No? Mas naging mabuti. 'Di ba? Tapos yan yung ikakaso sa kanya, yan yung magiging dahilan para dalhin siya sa ICC. At ikaw ang mismong naging instrumento at ikaw mismo ang pumicture para si PRRD ay madala sa ICC, di ba? Di ba? Ang daming nainis, daming nagalit, di ba? Kaya kung yun yung babasihan, hindi mo pwedeng ipagmalaki na isang achievement yung nangyari kay PRRD, yung nagawa kay PRRD. Baliktad ito,
sa pahayag ni Senator-elect Panfilo Lacson na deserving daw si General Torre as Chief PNP. Kasi si Lacson kasi, no, sinasabi niya ngayon niya lang naman nakilala to si Torre. 'Di ba? Parang hindi niya naman talaga parang nasubaybayan. Pero kung nasubaybayan talaga ni Lacson ito, no? Siguro isa siya sa magsasabi na alanganin parang 'di ba? Sa tingin niyo ba mga katunay, walang alam si Lacson sa mga nangyayari? Hindi niya ba napanood 'yun? 'Di ba? Hindi niya ba nakita kung ano ang mga ginawa ni Torre? 'Di ba? Kasi itong mga senador na to, si Senator Jinggoy, bakit sila napapansin nila? 'Di ba? Ba't sila napansin nila? Kasi yung iba hindi napansin. Although hindi niya masyadong kilala, sabi ni Senator Ping Lacson, naririnig lang daw niya na firm, decisive, and mission-oriented si General Torre. Kaya sabi niya, deserving. Mission-oriented. Diba? O pagpalagay natin, sige, masunurin siya sa mga ginagawa niya. Diba? Masunurin siya, ginagawa niya kung ano ang tungkulin niya. Siyempre, kung anong utos na nakakataas, yun ang sinusunod mo. O, diba? Kaya ganyan, nagkaroon ng gantimpala. Ito, baliktad kay Senator Estrada. Not a good choice. Arrogant. Okay. Ito, ang exact statement ni Senator Estrada. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting Chief PNP. Ang bigat ng binitawan ni Senator Jinggoy na yun. So, ngayon lang tayo magkakaroon ng arroganting PNP chief. Aba. Ano kaya masasabi ni Torre dito? Na-interview sa DWIZ. Estrada openly questioned Torres' achievements, rhetorically asking if his record, yung accomplishment ba? Ano accomplishment ni Torre para gawing Chief PNP? Kaya tanong ni Senator Jinggoy, kasama ba yung record niya, accomplishment niya, yung arrest of KOJC leader Apollo Quiboloy and former President Rodrigo Duterte? Dito mo makikita talaga na mahal, may pinagsamahan itong si Senator Jinggoy kay PRRD. Kasi kung tutusin, no, accomplish siya kanila yon, pero sa taong bayan, hindi accomplish ang tingin nila dun. Diba? Hindi nga naging maganda yung resulta ng pagkakadala nila kay PRRD. Kung ano-anong mga nadidinig na bad comments, mga negative comments kay Torre, dahil sa ginawa niyang yun. Doon talaga siya pinutakte. No? Pati dyan sa KOJC, yung nangyari nga dyan sa KOJC. Diba? Ang dami talagang nasaktan, no? Mga panahon na yun. Dyan sa Davao, dyan sa KOJC, yung pagkakasugod ni Torre talaga. O, kasi sa Torre, pinapakita ni Torre na matapang ako. Hindi niyo ako pwedeng awatin. Kapag inutos sa akin ng taas, yari kayo lahat. Wipe out! Sugod kong sugod! Banggaan kong banggaan! Parang ganun si Torre. Diba? Masagasaan kung masagasaan ko. Diba? Basta sagot niyo ko. Kasi hindi ka naman makakakilos kung wala kang nasasagot sa'yo. Diba? Titira ng ganun. Tapos, wala ka naman palang bakit. Siyempre, pag sinabing, sige, akong bahala sa'yo. Gawin mo ang dapat mong gawin. Sure. Talagang dinidepensa niya si PRRD. Salamat po, Senator Jinggoy. So, para nakikita natin to, pagdating ng impeachment, pag si Senator Jinggoy ay pumapabor ng ganyan kay PRRD, ang ibig sabihin niya sa impeachment, papabor din siya kay BP Sara. Aba. Asked if he thought this earned Torre the top PNP post or if it was a reward of sorts for what he has done, Estrada said,
Your guess is good as mine. Ano ba? Reward ba ito ni Torre dahil sa pagka-aresto kay Kibuloy and PRRD? Your Para sa akin, tingin ko ano yan eh. Reward. Reward yan. Diba? Kasi kung sa achievement naman, no? Ano ba yung big achievement na nagawa? Siyempre, bago ka naman maging PNP chief, kailangan may mga big achievement kang nagagawa, diba? Bilang, police. Ito lang naman talaga yung naging matunog sa kanya. Para sa akin yun eh. Yun yung tinignan, yun yung ginawa nilang basihan. guess is as good as mine. Galing. The senator was also asked what he expect from Torres leadership. Sabi ni Jinggoy, I don't know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen. Okay. Tinanong, ano ang mensahe niya? Dito ako natawa. Ano ang mensahe ni Senator Jinggoy kay Torre? Ayan. Sabi niya, hinay-hinay lang, huwag masyadong mayabang. Ayun. Ang tingin talaga ni Senator Jinggoy kay Torre is mayabang, arrogante, grabe. Mantakin mo, no, senador na. Talaga nakikita natin kahit pa paano sa Senado talaga. Is nakikita natin yung mga taong transparent, no? Kaya kahit pa paano, medyo nakakaroon tayo ng pag-asa pagdating sa Senado. Lalong-lalo na dyan sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Ang dami nang nagtutulak talaga ng impeachment ni VP Sara na simula na. 'Di ba? Nagsalita pa nga si Hontiveros na masyado na daw nakakaano na hindi daw parang lagi na postpone yung impeachment ni VP Sara. Parang gustong-gusto niyang mataloy. Syempre, gusto niya ma-impeach si VP Sara para wala siyang kalaban sa presidential sa 2028. Alam niyo naman 'yan, para 'di ba? Parang nangangarap naman talaga na kahit wala si VP Sara, mananalo siya. Sigurado ba 'yun? Talaga lang ha. Estrada frowned over the declining public trust in the PNP. He recalled that the force ratings were higher during his father, former President Joseph Estrada's administration, especially under then PNP chief and now Senator-elect Panfilo Lacson. Agree ako dito. Panahon ni President Erap, Chief PNP si Lacson. Grabe, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng taong bayan noon kasi stricto si General Lacson. Tandang-tanda ko yung policy ni General Lacson kasi uso noon ng malalaking tiyan na pulis eh. Kaya sabi niya, hirap naman kasi pag malalaki yung tiyan ng pulis eh. Kapag humahabol ng kriminal, hihingalin agad. Kailangan exercise. Waistline ng pulis, it should be 34 inches. Ang hindi makaabot ng 34 inches, out ka sa serbisyo. Wow! Kaya kami rin sa Armed Forces noon, nagsimula halos parehas time ni General Lacson as PNP chief. Hindi ko tutusin, tama din naman yun, no? Na kailangan physically fit yung mga pulis. Siyempre, hindi naman basta-basta yung mission niyan, di ba? Lalong-lalo na kung meron silang mga operation. No? Kaya kapag ikaw malaki ka, tapos nakikipagbakbakan ka, malamang saluhin mo yung bala. Hindi ka kaagad makakapagtago. Kailangan talaga is physically fit. Siyempre, may mga habulan dyan. Lalong-lalo na kapag mga snatcher, hahabulin mo, pulis ka. Pag hinabol mo, tapos, lakchan mo. Malamang ko talaga hindi ka naaabot. Diba? Baka mamaya atakihin ka pa sa sobrang pagod. Ganun yan. 34 waistline. Kasi may mga sundalo rin noon na malalaki ang tiyan eh. Yan, hirap nun, no? Kapag nakikipagbakbakan ka sa bundok, no? Naku, mahirap pa rin yung ganun. Kaya dapat talaga, tama naman si Ping Lacson noon na physically fit talaga. No?
namin. Grabe ang physical fitness test na nangyari. Kaya unti-unti nawawala yung mga sundalo na malalaki ang tiyan kasi pag hindi ka makapasa sa physical fitness test, ano yan, 3 klase yan eh. Ako, hindi pala ako pwede dyan. Sit up, push up, and 3-mile run. Pag hindi mo may pasa, bigyan ka pa ng isang tsansa. Pag hindi ka nakapasa, tanggal ka kahit official ka. Ganon ka disiplina. 3 mile run, ang layo no. Sit up. Sit up medyo kaya-kaya ko eh. Push up medyo alanganin na tayo dyan. Mga ilang push up ba yun? Disiplinado ang PNP panahon ni General Lacson. Kaya agree ako Yun ang maganda dito ron, sa disiplinado. sinasabi ni Senator Jinggoy na mataas ang trust rating ng PNP panahon ni Estrada at President Erap at General Lacson. Ngayon, I don't know. But Ngayon, ewan natin. let's give General Torre the benefit of the doubt. Kaya parang ano nga, parang subukan muna natin, no, 'di ba? Parang ganyan. Pagbigyan nyo naman kahit papaano, 'di ba? Maramdaman naman yung pagiging PNP chief sa loob ng 3 years, parang yun. Kasi hindi mo naman masasabing makukontinue niya pa yan sa 2028 eh. Kung sakasakaling magpalit na ng administrasyon, eh paano pag nanalo si BP Sara? Magpapalit na yan, 'di ba? Kaya daw siyang sumunod sa kahit anong utos eh. Yan ang description ni Secretary John Vic Rimulyo sa kanya. Para daw siyang pitbull, bulldog. Kinumpara talaga sa aso eh, no? Matatakot na daw ang mga, I don't know, sinong matatakot. Kumbaga siya yung bantay sa gate ng Malacanang, parang gano'n. Ikaw si bantay. Dahil nandyan ang PNP chief na handang sumunod sa lahat ng kahit alin mang utos ng nakakataas sa kanya. Eh paano kung ang utos hindi tama? Yun lang. Pa rin? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.